guys, welcome back to our channel, the Surigao-san, for another minutes of treasure analysis, decoding and discussions about your treasure markers. At kung nais nyo magpadala ng inyong nakitang mga treasure markers sa bundok, yan ay pwede nyong ipadala sa aking Facebook, Oma Mori ang pangalan ng profile, at sa aking email, surigao-san@gmail.com. At ako'y mag-shout out sa lahat ng ating mga kaibigan, ka-TH at subscribers in abroad, diyan sa the Middle East, United Arab Emirates, Doha, sa Qatar, Riyadh, Saudi Arabia, Bahrain, and also diyan sa Australia, diyan sa New Zealand, sa Switzerland, and of course diyan sa Hawaii, Korea, and Taiwan, Canada, and California. Alright, at of course, sa aking mga giliw na brothers and sisters sa treasure hunting dito sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mabuhay kayong lahat at ako'y mag-shout out sa inyo. Ayos, shout out tayo ngayon kina Dardsky Umali, Cutie, Maribel Kirog, Edelberto Umbak, Edith Aglas, at shout out din kay Asnaira Aquino, Michelle Maglinas Berdin, Kuti Nambakan, Diego Hilo, Maribel Quiro, and also shout out kina Michael Gunn, kay Erning Kabaktula at Roland Cobrado. Maraming salamat guys. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Okay, sit back and relax mga katigats. Meron na namang magandang mga treasure markers na napadala sa atin. Atin to isa-isahin pag kuha ang kanyang mga kahulugan o kanyang meaning. Ang una dito na pictures ay kung ito'y maliit lamang na bato ay hindi ito reliable na isang treasure marker. Pero kung hindi kayang buhatin ito ng tao, ito ay magandang treasure marker, which means treasure under sa kanya, pero ang distansya niyan sa tingin ko ay 3 to 5 meters galing sa kanyang harap. Okay, so punta kayo dyan sa kanyang harap, 3 to 5 meters. Pwedeng dalawang hukay, 3 meters, unang hukay, pangalawang hukay ay 5 meters. Ngayon ay tingnan natin ang isang picture. Ito ay magandang treasure marker din ito. Ito ay talagang ini-engrave yan. Kitang-kita yung mga tool mark na ini-engrave siya. Meron pa siyang letter C. Ito na letter C guys, itong nakaganito na itsura. Ayan. Ito ay treasure under this rock. May tuldok siya sa gitna. Kung nakita nyo itong nandito guys, so ayan, yan ay sikretong nilagay nila diyan na maliit lang. Itong bilog mismo na circle, yan ay treasure under na yan na sign, o kaya treasure on the spot na malapit sa bato. Ngunit siya ay nilagyan ng letter C. Ang meaning niya ay treasure under the rock. O, ito yung bato na yan, ang treasure ay nasa kanyang gilid or doon sa kanyang ilalim. Kaya ang hukay ay dito and then papunta kayo sa ilalim ng bato. Kung yan ay malaking bato, pero kung maliit lang yan na bato, pwede niyong tanggalin ang bato at saka hukayin. Halimbawa ito yung bato, tanggalin nyo yan. Pag natanggal na yan ay saka nyo hukayin dito. Kasing laki rin ng bato ang hukay nyo, ang kanyang opening. Okay, itong isang dot naman dito nagsasabi na merong item, at ito yung kanyang treasure under marker, lalo na merong letter C. Okay, at dito lang yan sa bato na yan mismo maghukay. At kung hindi matagpuan sa baba ng bato, example, drawing natin dito sa baba, ito yung bato na merong letter C.
na may bilog. Kung hindi matagpuan dito guys sa baba niya, ay pumunta kayo rito ng 5 meters. Yan lang, isang hukay lang. Pangalawa itong 5 meters kung wala sa baba ng bato na yan. Ngayon punta tayo sa ating main event. Ito yung pinaka treasure marker ng lugar na yan. Nandito halos lahat ang marka ng magandang treasures. Ito ay separated treasure dahil mayroong dalawang guhit at itong gitna, ito ang kanyang direksyon. Okay, at going south siya kung yan ay nagka-align sa eksaktong standard na direksyon na ganyan. Ito ay south sa baba, norte sa itaas. Therefore, ang line na ito ay papuntang south. At malaman natin guys ang layo niyan dahil given dito sa linya na ito. Sukatin nyo yan by inches at ang lalabas kung 7 meters, make that kung 7 inches ang lalabas dyan, 7 meters ang distansya. Okay, so punta tayo dito ng example lang 7 meters. Kung 7 meters ang, make that kung 7 inches ang haba ng guhit na yan. So punta tayo sa 7 meters. Ang 7 inches gawin nating 7 meters. Ngayon ito ang ating i-estimate na naman ang distansya ng mga ito. Itong dalawa itong yan ang separated treasure na paiba siya ng direksyon. Yung isa ay nandito sa pinaka umpisa ng bato, so ito ay dito lang yan sa unahan ng bato. Ito siya. Pero itong isa, yan ay malayo at dito yan malapit sa 7 meters. Kung ito ang 7 meters dito, ang hukay nyo ay sa banda rito. At yan ay malayo na. Ito naman, itong nandito ay dito lang yan sa gilid nitong bato. Ayan, at papunta siya rito. Malaman nyo ang distansya niyan kung kunin nyo naman ang inches ng ito. Ang distansya ng linya ay ito guys. Kunin nyo by inches, siguro yan ay 3 inches. Kung 3 inches yan, meaning 3 meters kayo pumunta rito. So 1, 2, 3. Dito ang hukay. So ang distansya nan approximately ay 3 meters galing sa bato. Ngunit papunta siya ng, lagyan natin ng compass. Compass direction. Okay. Papunta siya ng, ito guys. So, papunta siya ng southwest. Southwest halos 45 degrees lamang. So southwest 45 degrees ang unang separated treasure ito. At ang layo niya ay 3 meters lamang. Ang pangalawang treasure naman ay nasa 7 meters approximately. At ang layo niya ay ganun din guys, kunin nyo ang sukat nito. Kung lalabas dyan na 2 meters, meaning galing sa linya na ito, punta tayo dito ng 2 meters. At dito tayo magukay para sa separated treasure na yan. Ngayon ay merong nakalagay dito na hindi natin mawari kung square, triangle o circle yan. Yan ang nagtuturo sa atin na pupunta tayo sa banda rito. Kasi di ba yung line, pag merong dot sa gilid niya o sa kabilang gilid, ang direksyon talaga ay dito papunta. Kaya I am sure na dito tayo pupunta. Hindi doon sa likod. Ngayon, merong dalawang tuldok dito. So, pwedeng nag-indicate yan ng dalawang treasure o pwede rin nag-indicate siya ng itong
distansya, which is given distance niya ay 2 to 10 meters. So pwedeng ang treasure ay nasa 2 meters lamang. So siguro ito dito, ito na treasure siguro ang 2 meters, itong dito na banda. And then yung sinabi naman niya na 10 meters ay baka itong dito sa 7 na malayo. Kaya 2 or 10 meters ang distansya, kaya lang dalawang treasure kasi, dalawang separated treasures. Kaya nakuha natin ang mga digging spot na ito dahil sa itong mga nandito na nagbibigay ng direksyon ng mga digging spot. Okay, medyo ito ay very technical na marker guys, kasi separated treasure. Merong multiple treasure sa lugar nyo, lalo na meron itong isa na sign, itong may letter C, ito talaga ay sure ball, lalo na ay merong ganyan. At kung sa katabi ng bato na ito, example, ito yung bato na yan na may letter C at bilog na may hole sa kanan. Okay, at kung meron siyang nasa front na malaking bato, example malaking bato ito, pwede rin dito sa bato na yan. Kasi hindi naman nagsabi na itong dyan lang talaga sa bato na ito. Kasi given dito meron siyang butas na isa, ito naman ay nagbigay ng distansya na pwedeng 1 meter or 2 meters. So kung merong bato dito na 2 meters ang distansya or sa harap niya or sa kanan, pwedeng diyan ang mga bato. Pero unahin nyo ang baba ng bato na ito kung saan nakalagay ang letter C, ito at ang letter C at itong dot at itong treasure on the spot sign na merong enclosed na letter C na napakaliit na may dot, which means treasure enclosed or below the rock ang kahulugan niyan. Kaya multiple treasure site ang meron kayo ka-TH. Kaya ang bato na ito ay meron siyang 2 separated treasure kasi maraming treasure diyan. Okay, at hindi na ako magtatagal. Sana ay meron akong kunting na bigay na liwanag sa inyong naguluhan na isip kung saan hanapin ang item. Ako'y magpaalam na. May the fortune be with you. God bless you all and ciao for now.